Pabago-bago po itong ganitong pahayag na itong si De La Rosa. Di ba, kung natatandaan niyo po, ang sabi niya, sige lang, welcome daw ang ICC dito sa atin, haharapin daw niya ang kaso, hindi daw siya natatakot, di ba? Tapos sa susunod na mga araw, iba na naman yung kanyang statement, iba na naman yung kanyang pahayag. Depende kasi yan kung sino o kung ano yung stand ng mga iniisip niya na pwedeng sumalba sa kanya, katulad ni Amy Marcos, katulad ni Duterte. Ganon. Diyan po binabasa na itong si Calvo ang kanyang stand or ang kanyang pahayag tungkol sa posibleng investigasyon nga ng ICC na damay itong dating hepe. Anyway, De La Rosa won't cooperate. Hindi na naman daw siya makikipag-cooperate ngayon sa ICC. E di wag ka. Alam na po ng buong mundo na damay ka dapat. Alam ng buong mundo na kayo ay dapat parusahan. Alam ng buong mundo kahit hindi na matuloy yung investigasyon na yan, alam ng buong mundo na kayo ay kasabwat ni Digong. Hindi lang po itong si De La Rosa at marami pa yan, syempre. Parang gusto mo akong ihawin sa sarili kong apoy. Yan yung sinasabi niya. Hindi po kayo iihawin. Pero totoo, baka kayo po ay litsonen. Sa sarili mo talagang apoy. Matagal namang ginagawa yan. Diba? Sarili niyong apoy ang kalaban nyo. Sarili niyong apoy ang posible na kayo ay ipahamak or ihawin. Senator Bato de la Rosa remained adamant that he will not cooperate with the International Criminal Court in any effort to investigate the bloody drug war under former President Rodrigo Duterte's administration. So kung natatandaan niyo po yung pahayag netong si Amy Marcos na kuno nga ay there is no need for ICC to come to the Philippines for the investigation. Dahil nag-work naman daw ang justice system natin at ang patunay dyan ay yung pag-grant ng bail. Ng bail naman po kay De Lima. You see, gamit na gamit yung mga taong katulad ni De Lima para sa kanilang sa kanilang mga interest na ganito. Okay? Ay, oo nga. Suportado ni Senator Amy yung idea na wag papasukin at hindi na rin tayo mag-rejoin sa ICC. Abay, Marcos yan. Iniisip siguro na itong si De La Rosa. Okay? Kaya, magmamatigas na naman ako ngayon. So, titignan natin sa mga susunod na araw kung merong isa na namang pahayag, halimbawa si Marcos Jr., kung ano yung kanyang magiging stand in rejoining ICC, titignan natin. Sigurado tayo, mag-iiba na naman ang ihip ng hangin at lalong mag-iiba na naman ang pahayag netong si Bato de la Rosa. Maliwanag na hindi naman talaga totoong nag-iisip etong si De La Rosa. Nakabase lang yung kanyang mga statement sa mga tao nasa paligid niya. Napaka-dependent niyo po. Mag-isip po kayo, okay? At magkaroon kayo ng sarili niyong paninindigan. Good luck.